Ayan, isang mapagpalang hapon po mula Luzon, Visayas at Mindanao. Binabati ko po ang mga mag-aaral natin ng mga senior high school, junior high school, mga magulang at syempre ang ating mga minamahal na guro. Narito po kayo sa asignaturang komunikasyon at pananaliksik sa wika at kulturang Pilipino. Sama-sama po nating lakbayin ang wika, panitikan at kulturang Filipino. Yan. So binabati ko po ang mga viewers natin ngayon. So maaari nyo bang i-comment kung saan pa kayong lupalot ng mundo ng galing? Yan. Nakikita ko dito sa aking screen si Angelita Mabanag. Yan, isa pong mapagpalang hapon sa inyo. Bagaman ngayong hapon ay mag-isa lamang ako dahil si Tutor Angel ay merong kaunting hindi maayos na nararamdaman, binabati pa rin natin siya. Maaari nyo pang i-shoutout si Tutor Angel, yan, sa ating mga comment section. Okay? So maraming salamat sa inyong pagpunta sa ating live session ngayon para sa asignaturang ito. Maaari nyo bang i-share ang share button dyan para mas marami din ang makinabang ng mga senior high school students natin ngayon. Okay, so hindi ko napapatagalin pa ang ating diskusyon. May kinalaman sa ating paksa ngayong hapon. Okay, ano ba ang paksa natin ngayong hapon? Ang paksa ngayong hapon ay pinamagatang sitwasyong pangwika sa pelikula at dula. Okay, so ngayon pag-uusapan natin kung ano ba ang ilan sa mga mahalagang aspekto na dapat nating malaman specifically sa mga pelikula at sa dula. At kukumustahin natin kung ano ba ang nangyayari sa sitwasyong pangwika sa pelikula at saka sa dula. Okay, so meron tayong dumadating ng mga bagong bisita. Si Ezra Ulap, ang aking mag-aaral na si Aliyah El Neri mula sa City of Bacoor National High School Salinas. Maraming salamat, Aliyah. Andito rin si Bea Enriquez mula naman sa 11 Gas 2, watching from Aliaga National High School. Yan, maraming salamat sa inyong panonood. Okay, so hindi na natin papatagalin pa. Alamin natin kung ano ba yung mga kasanayang pampagkatuto na dapat nating malaman ngayong hapon. Okay, so diyan pumapasok ang una nating kasanayan na susuri at naisasaalang-alang ang mga lingwistiko at kultural na pagkakaiba sa lipunang Pilipino sa mga pelikula at dulang napapanood. Okay, so gusto nating malaman kung kamusta ba ang wika sa usapin ng pelikula at sa dula na ating mga napapanood. Ano yung pangalawa natin? Para sa ating mga tiyak na layunin, nandito una, nasusuri ang mga dialogong ginagamit sa mga pelikula. Para sa pangalawa, nasusuri ang kulturang nakapaloob sa mga pelikula. At ang pinakahuli ay nabibigyang halaga ang mga pelikulang Pilipino. Yan. So yan ang ating mga layunin sa araw na ito. So binabati ko rin ang ating mga bagong dating Lovely Ashley Antiporado at saka si Alma Barazan. Ayan, hello po sa inyong panonood. Nandito rin si Gigi Alviso Talite. Mula naman siya sa Lower Tamugan Elementary School, General Rojas District Division of Davao City. Isa pong mapagpalang hapon sa inyo. Maraming salamat po sa panonood at sumubaybay lamang po kayo dahil mas marami pa tayong mga gagawin para sa mga susunod na mga oras. Okay? So para po sa ating unang gawain ngayong hapon, pupunta muna tayo sa bahagi ng subukin. Okay? So ano ba ang ilan sa mga prior knowledge na alam na ng aking mga mag-aaral? Yan ang pag-aaralan natin ngayong hapon. Okay? So si Pamela Patak din, binabati ko mula sa Mulave Vocational Technical School. Hello sa kanya at sa kanyang mga mag-aaral. So pakishare naman ang ating live para mas marami kayong mga kamag-aral at mga kaibigan na makapanood para nang sa gayon ay matuto talaga sila sa komunikasyon at pananaliksik ngayong hapon. Okay? So, ang una nating gagawin, bayaan yung basahin ko yung panuto. Suriin ang mga pamagat at dialogo sa pelikula at sagutin ang mga tanong na kaugnay nito tungkol sa lingwistiko at kultura. Piliin ang hugis ng tamang sagot. Okay, so tignan nga natin kung ano ba ang ating unang katanungan. Para sa ating unang tanong, you don't have to. Wag mo akong mahalin dahil mahal kita. Mahalin mo ko dahil mahal mo ko. Because that is I deserve. Sinabi yan ni Mia sa pelikulang Barcelona at A Love Untold.
Anong wika ang ginamit sa pahayag? Yan, sige nga, ano ba ang wikang ginamit dito? Ito ba ay una, para sa bilog na hugis, variety ng Filipino. Para naman sa between na hugis, code switching. Para naman sa triangulo na hugis, English or Ingles. At para sa puso, Tagalog. Sige nga, subukan nga nating alamin kung ano ba ang ginamit na hugis or kundi man ano ang ginamit na wika sa mga pahayag. Sige, pwede ninyong i-comment yung mismong salita or kung meron kayong hugis dyan sa inyong mga cellphone or gadget ay gamitin po ninyo. Sige nga, hinihintay-hintayin ko ang inyong mga komento. Ano kaya ang wika na ginamit batay sa pahayag na binanggit? Ito ba ay variety ng Filipino? Ito ba ay code switching? Ito ba ay Ingles? O ito ba ay Tagalog? Yan, sige nga. So habang iniintay ko ang inyong mga sagot, hatiin muna natin si Laika Natividad Abubo mula sa Aurora Senior High School SDO, Isabela. Okay. Si Tess Montano, magandang hapon at maging ang aking mag-aaral na si Jomar Laurilia. Magandang hapon din sa iyo, anak. Okay? So sumagot dito si Sir Ray de la Cruz at saka si Aliyah L. Neri. Sinasabi nila na ang sagot daw ay between. Yan, maraming salamat sa mga sumagot ng between. Bakit kaya ito ang kanilang sagot? Pero bago yan, tignan nga natin kung tama ang inyong sagot. Yan, nahuli ang ating 10 segundo. Okay, at dyan na nga natatapos ang inyong oras. Okay? Para sa tamang sagot, ito ay, tama kayo, walang iba kundi ang code switching or between. Bakit kaya between ang kasagutan? Dahil kung mapapansin ninyo mga mag-aaral, gumamit dito ng dalawang wika, ang Ingles at saka Tagalog. At mabilisan itong nag-shift para doon sa kabilang wika. Kaya gumamit tayo ngayon ng code switching. Okay, mahusay. So palakpakan ninyo ang inyong mga sarili sa inyong mga nakuwang sagot. Okay, binabati ko rin si Sir Ray de la Cruz. Good afternoon din sa iyo. Magandang hapon. Maraming salamat sa panonood. Okay, para sa ating pangalawang katanungan, bayan o sarili, mamili ka. Alin sa mga kultura ng Pilipino ang ipinahihiwatig sa pahayag mula sa pelikulang General Luna? Okay, ito ba ay una, para sa bilog, makatao? Para sa bituin, makadiyos, para sa triangulo ay makabansa, at para sa puso ay makakalikasan. Ang inyong 10 segundo ay magsisimula na ngayon. Okay, so tignan nga natin ano ba ang tamang sagot. Okay, ano kaya ang tamang sagot? Para sa ating bilang pangalawa, maraming salamat sa patuloy pa rin nanonood. Okay, at naubos na nga ang ating oras para sa ating pangalawang katanungan. Ano kaya ang inyong sagot? Yan, sinasabi dito ni Bea Enriquez ay triangle daw or triangulo ang kanyang sagot. Shimmer Rapa, ito po ay Senior High School Grade 11. Okay. Good afternoon, Danilda Tumino. Okay, makabansa kaya? Okay. For sure na napanood ninyo ang General Luna. Alam ko, nasasang-ayon kayo na talagang meron ditong konsepto ng pagiging, tingnan natin kung anong tamang sagot, makabansa. Ayan, very good. Ang sagot din ni Laika Natividad at saka ni Shimmer ay tadsulok. Very good po kayo sa inyo pong kasagutan. Hello po, Rick Capistrano. Magandang hapon po sa inyo. Okay, ngayon para sa ating susunod na ating katanungan, ano ang nais ipahiwatig ng character ni Jenny sa pelikulang Milan nang sabihin niya kay Lino na, mahal mo ba ako dahil kailangan mo ako? O kailangan mo ako dahil mahal mo ako? Ang inyong 10 segundo ay magsisimula na. Pero bago natin ibukas ang inyong 10 segundo, ano muna ang ating mga options? So para sa hugis bilog, nais niyang malaman kung tapat ang pag-ibig ni Lino sa kanya. Para sa hugis between, gusto niyang alamin kung may kailangan pa si Lino para matulungan niya. At yung pangatlo, nagdududa siya kung ginagamit lang ba siya ni Lino bilang kasintahan. At yung pinakapanghuli, nalilito siya kung mahal ba niya ni Lino o kailangan lang siya nito dahil natutulungan niya ito.
Okay, ang inyong 10 segundo ay magsisimula na ngayon. Yan, sige nga, ano kaya ang ating kasagutan mula sa ating katanungan? Mahal mo ba ako? Dahil kailangan mo ko. Kailangan mo ko dahil mahal mo ko. At dyan na nga natatapos ang inyong 10 segundo at meron ako nakikitang sumasagot ng puso. Si Laika, Jana, si Bea at si Jana muli ay sumagot ng puso. Tingnan nga natin kung tama ba ang kanilang kasagutan. Yan, so medyo nalito ang aking mga mag-aral dahil ang tamang sagot ay para doon sa hugis bilog. Nais niyang malaman kung tapat ang pag-ibig ni Lino sa kanya. Ayan. Gayunpaman ay maraming salamat sa inyong sagot. At humabol din si Shimmer, si Aliyah, si Nora at si Sir Ray. Sir Ray de la Cruz ay tama ang kanyang nakuhang kasagutan. Okay, maraming salamat sa inyong mga komento mga mag-aaral. Para sa ating pang-apat na katanungan, ano ang ipinahihiwatig ng pamagat ng pelikula ni Enrique Hill at Liza Soberano na may X and Y's? Para sa bilog, mga tanong na hindi nasagot sa pagitan ng dating magkasintahan. Para sa between, mga tanong na walang solusyon dahil sa hindi pagkakaunawaan ng magkasintahan. Para sa triangulo, mga tanong na gustong malaman ng dating magkasintahan ang sagot. At para sa bilog, mga tanong na hindi nais pang malaman ng magkasintahan ang sagot. Ang inyong 10 segundo ay magsisimula na ngayon. Okay, sige nga, ano ba ang inyong mga kasagutan dyan? At dyan na nga natatapos ang ating katanungan. Ano kaya ang mga nakikita kong sagot? Sinasabi dito ni Shimmer, perception po. Okay, may mga ilang ideas siyang binabanggit. Sabi ni Aileen, magandang hapon sa iyo. Ganon din si Shimmer, bilog ang kanyang naging sagot para ito siguro sa pang-apat ba na katanungan? Okay, magandang hapon din ang Flori Peace mula sa Sorsogon. Yan, nakarating na tayo ng Sorsogon. Binabati ko ang mga taga Sorsogon. Okay, Mariani Ebal, ang kanilang sagot ay bilog. Sabi naman ni Flores Peace Abrera, bilog ang kanilang sagot. Ano kaya ang tamang sagot? Tama kayo dyan. Ito ay ang bilog sapagkat tinatanong o mayroong tanong na hindi masagot sa pagitan ng dating magkasintahan. Okay. Ngayon, para sa ating panghuling katanungan, handa na ba kayo? Walang himala. Ang himala ay nasa puso ng tao. Nasa puso nating lahat. Tayo ang gumagawa ng himala. Tayo ang gumagawa ng sumpa at ng mga Diyos. Anong kultura ng mga Pilipino ang masasalamin sa pahayag? Para sa bilog na hugis, bayanihan? Para sa bituin na hugis, pakikipagkapwa-tao? Para sa triangulo, pananampalataya? At para sa hugis puso ay senakulo. Ang inyong 10 segundo ay magsisimula na ngayon. Okay, sige, comment nyo sa ating comment section kung ano ba ang inyong mga kasagutan. Yan, so meron akong nakikitang sumasagot ng triangle. Tagsulok po, bilog. Ayan, yun yung ilan sa ilang mga kasagutan nila. Ngayon, i-reveal na natin kung ano ba ang tamang sagot. Ang tamang sagot ay syempre, triangulo. Okay. Ito ay pananampalataya. Okay, maraming pong salamat sa inyo pong mga pagsagot. At ngayon, para sa ating pinakadiskusyon, pero bago yan, gusto ko muna kayong batiin dahil kayo ay nagtagumpay para sa ating subuking bahagi ng ating module. Binabati ko po ang lahat sa inyo na nag-participate para sa ating activity ngayong hapon. Okay, so batiin muna natin yung ilan sa mga nandito. Si Shimmer, sabi niya, base po ako sa Santo Niño Villa de Lipa Village, Batangas po, Tagsulok. Yan, hello sa iyo, Shimmer. Maraming salamat sa panonood. Nandito rin po si Katrina Mungene. Mula naman po siya sa ACNTC. Yan, hindi ko man alam kung ano ang pinakakahulugan nun, pero binabati ko po kayo ng isang mapagpalang hapon sa inyo. Okay, so sabi ni Shimmer, saang school po kayo? Ako po ay nagmula pa sa SDO Bacoor, City of Bacoor National High School sa Linas. Hello po sa inyo. Okay, para sa ating diskusyon, bayaan nyo munang magkaroon muna tayo ng ilang mga katanungan.
kumusta kaya ang kalagayan ng wika sa larangan ng pelikula? Alam ko na tayo bilang mga Pilipino, isa sa pangunahin nating libangan ay ang panunood. Okay? Panunood man sa TV, sa ating mga cellphone, sa laptop, sa sine o sa iba pa. Basta meron tayong konsepto ng panunood. Ito man ay pelikula o dula. At mahalaga ito bilang bagong kasangkapan or kundi man ay kasangkapan ng ating kultura. Dahil naging tatak ng kulturang Filipino ang kagustuhan natin o ang pagiging kawiling-wili sa atin ng mga pelikula at saka mga dula. At yamang ito ay bahagi ng ating kultura, maganda na kumustahin natin ang kalagayan nito. Ano ba ang sitwasyong pangwika na nakapaloob sa pelikula at dula? At para sa ating pagtatalakay ngayon, bakit mahalaga na pasukin natin ang pelikula at dula? Ano ang meron dito? Yan. Sisimulan natin yan sa simpleng pag-alam kung ano ba ang kahulugan ng pelikula. Bagaman alam ko na alam niyo na ang kahulugan nito, bayaan natin mas palalimin pa ang inyong kaalaman patungkol sa pelikula. Ang pelikula na kilala rin bilang sine at pinalaking tabing ay isang larangan na nagpapakita ng mga gumagalaw na larawan bilang isang anyo ng sining o bilang bahagi ng industriya ng libangan. Okay, kung mapapansin natin, mahalagang aspekto ang pelikula sapagkat dito natin kadalasan nakikita ang refleksyon ng ating lipunan. Okay, kung mapapansin ninyo, meron siyang konsepto ng paggalaw. Okay, paggalaw. Dahil ang pelikula ay hindi lamang basta pagsasalita. Ito ay kinakailangan ng paggalaw. Okay, dahil ito ay paggalaw, ito rin ay itinuturing na isang anyo ng sining. Okay? Dahil ito ay sining, maaari itong mapabilang sa industriya ng libangan. Kaya mahalaga ang ginagampalan ng pelikula sa atin bilang mga Pilipino at bilang mga tao. Ito ang nagiging pangunahing refleksyon bilang kung ano ang nangyayari sa ating lipunan. Okay, palalimin pa natin yan. Kung babalikan natin ang ilan sa mga uri ng pelikula, dito pumapasok ang aksyon, animation, dokumentaryo, drama, pantasya, historical, katatakutan, komedya, musical, at sci-fi. Okay, so ilan lamang ito sa mga for sure na alam niyo na genre ng pelikula. Maaari ba kayong magbigay sa akin ng ilang mga natatandaan ninyong pelikula at saan itong napapabilang na uri? Sige nga. O halimbawa ako, ang pinakaibibigay ko siguro ay, ito kilala to ng karamihan, lalo na kung ikaw ay pinanganak ng 90s. Shake, Rattle, and Roll, horror, or katatakutan. Sige nga, ano kaya ang inyong mga kasagutan may kinalaman dito? Anong uri ng pelikula ang maibabahagi ninyo sa akin? Okay, sige nga, habang iniintay ko ang inyong mga kasagutan, basahin muna natin ang ilan sa mga comments ng ating mga masisipag na mga viewers ngayon. Okay, batiin muna natin si Eileen Loveria, mula pa siya sa SDO Navotas. Hello po sa inyo, maraming salamat po sa panonood. Yan, okay. So sinasabi din dito ni Rick na babawasan ang totoong pagka-Pilipino dahil sa impluwensya ng banyagang kultura. Okay, salamat Rick sa iyong magandang pagninilay no may kinalaman sa bahagi iyan. Okay? Yan, binabati ko rin si Christine na mula po siya sa Aliaga National High School. Drama, 3 taong walang Diyos po. Okay, very good Shimmer sa iyong naibahagi halimbawa. Alam ko na marami pa kayong maibabahagi pang mga halimbawa. Sinabi din ni Rick, tinimbang, kangunit kulang, historical. Yan, medyo malalalim ang ating mga naibabahagi, na ating mga napanood. Okay? So sa panahon natin ngayon, ang pinakapatok kadalasan ay syempre pumapasok dito ang komedya. Okay? Minsan din naman ay pumapasok dito ang mga concept ng drama dahil ang mga Pilipino ay kilalang-kilala na may hilig sa mga drama at iba't iba pang mga teleserye na kung saan ay kinakailangan ng mga bugso ng damdamin. Okay? So ngayon na nalaman na natin yung mga uri at kahulugan ng pelikula, alamin naman natin ngayon kung ano naman ang dulang Pilipino. Okay, pag sinabi naman natin na dulang Pilipino, ito ay hango sa salitang Griego na drama na nangangahulugang gawi o kilos. Ang layunin ng dula ay makapagbigay ng
aliw. Okay, ang pinaka-main function talaga ng dula, maliban sa nagpapakita ito ng refleksyon sa atin bilang mga refleksyon nito sa ating lipunan, ay ito rin ay nagbibigay ng pangunahin na sa ating mga pagbibigay ng aliw or kundi man ay pagbibigay ng libangan sa atin bilang mga Pilipino. Sapagkat alam natin na ang mga Pilipino, ito ang nagiging pangunahing platform nila para nang sa gayon ay malagpasan yung ilan sa mga problema na kanilang pinagdadaanan. At alam natin na ang mga dulang Pilipino ay inaangkla sa realidad ng ating mga buhay. At dahil ito ay inaangkla sa nangyayari sa ating lipunan, kadalasan ay nakaka-relate dito ang ating mga audience. At kapag nakaka-relate sila, ay doon din sila nakakakuha ng solusyon mula doon sa kanilang mga problema. Maliban sa nalilibang sila, ay nabibigyan din ito ng pagkakataon para sila ay makagbulay-bulay or makapag-meditate kung ano ba ang mga dapat gawin sa kanilang mga problema. Okay. Para mas palalimin pa yan, alamin natin yung ilan sa mga konsepto or elemento ng dula. Para sa dula, ang dula ay isang akda sa pamamagitan ng kilos at galaw sa tanghalan ay naglalarawan ng kawil na mga pangyayaring naghahayag ng kapanapanabik na bahagi ng buhay. Ano yung mga elemento niya? Nandiyan pumapasok yung script, actor, dialogo, tanghalan, director, manonood at tema. Okay. Para sa ating script, alam natin na ito ang pinaka-outline ng ating mga ginagawang dula. Kung mapapansin niyo sa mga pelikula, sa mga teleserye na ating napapanood, ang script ang pinaka-importanting bahagi ng kanilang setup. Kasi dito kadalasang nabubuo ang pinaka-outline ng story or banghay. At dito rin kadalasang sinusuri kung ito ba ay akma or kundi man ay ito ba ay angkop para doon sa pelikula or kundi man ay dula na kanilang binubuo. Kaya mahalaga ang gampanin ng script. Okay? Pero syempre, mahalaga din ang gampanin ng mga aktor sapagkat ang aktor ang nagbibigay naman ng buhay sa script. So sila ang nagbibigay dito ng damdamin. Sila ang pangunahing nagpaparamdam sa ating mga viewers or manonood kung ano ba ang akmang damdamin na maramdaman mula doon sa kanilang nabasa sa script. Kaya mahalaga ang gampanin din ng aktor. Siyempre, nandiyan din ang mga dialogo. Ang dialogo ang mga kilala na tumatatak sa isip ng ating mga viewers. At kung mapapansin ninyo, ang mga dialogo ay ginagamit para nang sa gayon ay talagang mahimok yung mga viewers na manood. At magamit itong tatak ng dialogo na ito para sa kanilang mga ginagawang pagdedesisyon sa buhay. Yan. Okay. Para naman sa ating pang-apat, tanghalan, nandiyan din pumapasok ang teatro. So sa tanghalan, mahalaga din ang ginagampanan nito sapagkat ito ang pangunahing nagbibigay din ng pagkakataon doon sa mga aktor para mas ma-emphasize yung damdamin na gusto nilang ilapat. Okay? So kaya mahalaga din yung ginagampanan ng tanghalan or teatro. At syempre nandiyan ang direktor, siya ang umaayos, siya ang nagbibigay ng emosyon, no? Batay doon sa script. So siya yung pinaka nag-i-interpret nung pinakakahulugan ng script. Kaya ang direktor. At syempre mahalaga din ang ginagampanan ng manonood sapagkat sila ang pangunahing nagbibigay ng feedback or komento mula doon sa mga napanood nila. At kapag nakapagbigay sila ng komento, makakatulong ito doon sa dula para mas maging matasa pa or kundi man magkaroon ng assessment at mas mapaganda pa sa mga susunod pang pagtatanghal. At syempre, nandiyan din ang tema na kung saan ay kinapapalooban ng mga iba't ibang mga mahalagang nangyayari or issue na nangyari sa ating lipunan. Kaya mahalaga ang ginagampanan ng tema. Okay, maraming salamat sa inyong panunod. Kung babalikan natin, ano ulit ang pinakamahalagang elemento ng dula? Nandiyan ang script, actor, dialogo, tanghalan, direktor, manonood, at tema. Okay, sige nga, subukan nga nating tasahin kung natatandaan ninyo. Okay, pag sinabi natin na banghay or outline, ano itong elemento? Sige nga, kung talagang nakinig kayo sa akin, ano kaya ang tamang sagot kapag binanggit natin ang salitang banghay or outline? Ito ba ay script?
Ito ba ay aktor? Ito ba ay dialogo? Ito ba ay tanghalan, direktor, manonood, or tema? Okay, so habang iniintay ko ang inyong kasagutan, ay palalimin pa natin ang ilan sa mga iyan. Okay, so ito ang ilan lamang sa mga halimbawa ng mga tula kung ating babalikan, no, doon sa ating module. So binabanggit dito ang ilan sa mga kilalang mga pelikula or dula na naiproduce noong panahon ng dekada 60. Hello sa mga sagot ninyo. Ayan, very good. Very good po si Bea, Shimmer, Pauline at saka si Chrislyn. Okay, script ang tamang sagot. So ang unang pelikula or dula na aking ibabagi sa inyo ay ang Sinag sa Karinlan na isinulat ni Dionisio Salazar, ganun din sa Pula sa Puti ni Soc Rodrigo, Sarimanok ni Patrick C. Fernandez, Karaniwang Tao ni Joey Ayala at yung Anghel na isinulat ni Noel de Leon. So ito ang ilan lamang sa mga kilalang dula na naging tanyag noong panahong ito. At kaya ito naging tanyag dahil kung mapapansin ninyo, tinatampok nito ang mga literal na isyu ng lipunan na nangyayari noong panahong iyan. At ito ay tinatawag nating mga classic, no? Classic na mga uri ng dula. Okay. Shimmer, sana po sir, best in recitation po. Yes, oo, best in recitation ka na ngayong hapon. Salamat po sa inyong mga komento. Okay. So para naman ngayon, bigyan natin ng ilang mga pagpapakahulugan, no, sa panahon natin ngayon kasi binalikan natin or tinalunton natin, no, yung kasaysayan ng pelikula at saka dula. Ngayon, ano naman kaya ang kalagayan ng dula sa panahon natin, sa panahon ngayon, sa kasalukuyang panahon? Sa kasalukuyang panahon, mas umuunlad at maraming nagbabago at marami na tayong iba't iba pang mga dula. So alam natin na nagiging pangunahin para sa atin ngayon ang mga kilalang apps tulad ng YouTube, Netflix. Ilan lamang ito sa mga platform na ginagamit sa panahon natin sa ngayon para panoorin ang ilang mga kilalang pelikula na na-produce kahit na noong pang mga sinaunang panahon. Okay? Pero sa panahon natin ngayon, kung mapapansin natin sa mga icon na yan, yung TV, yung radio, yung film, kung mapapansin natin, or sine, binabanggit dito na kung saan talagang makikita natin ang pagpapayaman, no, sa ating dula, sa ating pelikula. Kasi kung mapapansin niyo, bagaman nagbabago yung platform, bagaman hindi na ngayon masyadong ginagamit ang teatro bilang pangunahing platform ng pagtatanghal, makikita natin na pinapayabong pa rin ito at inaakma doon sa literal na nangyayari sa ating lipunan. Dahil tayo ay nakapaloob sa digital era, mapapansin ninyo, ang kadalasan din ginagamit ng ating mga tao or kundi man ay tao na nakapaloob sa industriya ng pelikula ay yung mga pumapatok din sa mga audience natin or viewers. Nandiyan nga ang TV or telebisyon, nandiyan din ang radio. Okay? Kung mapapansin niyo, 'di ba, merong mga ilang kilalang drama pa rin sa radio kahit na walang napapanood na mga imahe or na mga video. Kung mapapansin niyo, sa pamamagitan ng boses, no, ay nagagamit pa rin yung ating emosyon. Ano yung mga alam niyo na kilalang pelikula sa radio or kundi man ay ito yung kilalang mga channel sa radyo na nagtatampok ng iba't ibang mga drama. Okay, so alam ko na marami kayong maibabahagi sa panahon ngayon. At huwag nating kakalimutan na hindi natitigil, no, ang paglaganap or pag-unlad ng dula sa kasalukuyang panahon. Ngayon, para sa ating pinakapaksa, alamin na natin kung ano ba ang kasalukuyang nangyayari sa usaping pangwika sa pelikula. Okay? So ito yung mga ilan sa nangungunang pelikula noong 2014. Hindi ko alam kung naabutan pa ito ng ating mga mag-aaral. So yung One More Chance, sige nga kung natatandaan nyo pa, sino ang bida sa One More Chance? Starting Over Again, It Takes a Man and a Woman, Bride for Rent, at You're My Boss. So ilan lamang ito sa mga kilala na mga pelikula na nanguna noong 2014. Okay? Hello sa ating mga viewers ngayon. Nandito si Ma'am Marilu Cañete, ang coordinator namin. Hello po ma'am sa inyong panonood. Andito rin si Dominica Balilla. Good PM po. Magandang hapon din po sa inyo. At Shimmer. Yan, hello po. Ayan. Okay, so ngayon,
alamin natin kung ano pa ba yung ilan sa mga sitwasyong pangwika no, sa usapin ng pelikula. Yan, sabi ni Bea, sabi ni Pauline pala, Bea Alonso, at ang kapartner niya ay si John Lloyd Cruz. Balita ko meron silang bubuing pelikula ngayon no, under ng GMA. Okay, so ano pa man yan. So abangan natin yan. Sinabi naman ni Shimmer, Tony at Coco po sa last. Okay, very good. Yan, so ilan lamang ito sa mga kilalang pelikula no, na naging tanyag noon pang 2014. Ngayon, ang tanong ko, bakit kaya Filipino ang ating lingua franca ang madalas na gamitin sa mga pelikula? At ang pinakasagot dyan ay nakaayon doon sa sinasabi ni Chongson noong 2014. Sa maraming babasahin palabas na Filipino, ang tila nangingibabaw na layunin ay mang-aliw, manlibang at lumikha ng ugong o ingay ng kasayahan. Kung mapapansin ninyo, Filipino ang ginagamit natin para sa mga pelikula, sa mga dula. Kasi ano ang pinakadahilan? Ang dahilan nito mga mag-aaral ay para maaliw, malibang ang ating mga manonood. Kasi papaano ba sila maaaliw o malilibang kung yung mismong wika na gagamitin natin doon sa pelikula ay hindi nila naiintindihan? So ang magiging tendency nun ay wala. Very good si Shimmer. More understandable about ang kliyente ng masa. Very good. So inaabot natin ang lahat. Okay, hindi lamang tayo nag-focus doon sa ilang specific na lugar. Kaya lingua franca ang ginamit natin. 'Di ba? Pag sinabing lingua franca ay nagagamit or naiintindihan ito hindi lamang ng isang lugar, kundi ng mas marami pang lugar sa mundo. Okay? So, 'yun ang pinakadahilan kung bakit Filipino ang pinakagamitin sa mga napapanood nating pelikula. Kasi gusto natin na maaliw sila. Gusto natin na magkaroon sila ng kasayahan. Okay? At mangyayari yun kung naiintindihan nila ang pelikula. Okay, o kung man ang naiintindihan nila yung kanilang napapanood. Hello po kay Ma'am Nerisa Ma'am Carpo. Ma'am Nerisa Carpo, mula po siya sa City of Bacoor National High School. Hello po sa inyo. Andito rin po si Justin Luis Escalo. Hello po. John Kenneth Basa, Edmond P. Alvero. Hello mga anak, maraming salamat sa inyong panonood. Okay, nandito rin si Vincent Reyes Ramento. Maraming salamat po sa inyong pong panonood. Okay, so ngayon ay dakuan pa natin ng ilang pang mga bahagi. Okay, so bago pala tayo pumunta sa ating pagtataya, gusto ko munang tanungin ng aking mga mag-aaral. Okay, dahil patapos na tayo sa ating diskusyon, gusto ko muna kayong tanungin. Bakit mahalaga ang ginagampanan ng wika sa mga pelikulang Pilipino? Sige nga, bakit kailangan na yung wika na ating gagamitin sa pelikula ay Filipino? Sige nga, kung ating babalikan yung naging sagot ko kanina, ano na nga ulit yung reason kung bakit mahalaga na ginagamit natin dito ay yung wika na naiintindihan ng ating mga manonood. Sinabi ni Mariani Eval, Filipino po ang lingua franca dahil upang maaliw ang gusto dahil naiintindihan sila ng gusto. Yan, very good. Sinabi ni Shimmer, it is the instrument used to express. Okay, very good. Tulay para makakonekta. Husay sa inyong mga komento. Okay, so kagaya nga na nabanggit ko sa inyo kanina, no, mahalaga ang ginagampanan ng wika. Kasi kung iisipin ninyo, posible kaya na magkaroon ng pelikula kung walang wika? Sige nga, ano ang inyong sagot? Posible ba na magkaroon tayo ng pelikula kung hindi natin gagamitan ng wika? Kung tanging mga senyalis lamang ang ating ginagawa at wala ditong concept ng wika. Posible ba? Yan, sabi ni Pauline, hindi po. Meron, silent movie. Okay, so pwede. Pero kung mapapansin nyo, may action pa rin doon. Okay, salamat Shimmer sa iyong sagot. Mahalaga po kasi ang sariling wika po natin. Okay, maraming pong salamat sa inyo pong mauhusay ng mga komento. Ngayon ay suriin natin kung gaano ba kayo talaga nakinabang sa ating pag-aaral ngayong hapon. Basahin at unawaing mabuti ang mga dialogo sa pelikula at dulang Pilipino. Suriin ito sa pamamagitan ng wika sa mga linyang binanggit. Okay, para sa ating unang katanungan, ginamit lang naman ako ng tadhana para pagtagpuin kayo.
I'm just a piece of your puzzle. Gara, mula sa Imagine You and Me. Okay? So unawain nga nating mabuti ito at ano ba yung wika na ginamit mula dyan sa ating nakita sa screen. Sige nga, suriin nga natin anong uri ba ito ng wika? Ito ba ay nakapaloob sa English, sa code switching? Ito ba ay nakapaloob sa variety ng wika? Ayan. Ano ba itong ginamit niyang wika? Yan, sige nga. Batay dyan sa ating katanungan, ito ba ay saan nakapaloob? English po. Thank you kay Vincent. Sagot. Okay, pero kung mapapansin mo, Vincent, merong part dito na Filipino. Okay, ano kaya ang tamang sagot pagdating sa bagay na iyan? Sige nga. Sige, sino pa ang nakakatanda niyan? Batay sa inyong nakuhang kasagutan dyan. Ano ang inyong mga sagot? Yan. So, mayroon ako nakikita dito, code switching po. Okay. Very good. Yan, mahuhusay ang inyong mga sagot. Code switch. Okay, kung mapapansin natin mga mag-aaral, batay dito sa binigay na dialogo ni Gara, gumamit siya talaga ng code switching kasi kung mapapansin ninyo, ginamitan niya ito ng wikang Filipino patungong Ingles. At kung mapapansin ninyo, bakit ba gumagamit ng code switching ang mga Pilipino lalo na sa pelikula? Kasi isinasaalang-alang din nila yung mga tao or kundi man mga kapwa natin Pilipino na hindi masyadong ganoon ka-fluent pagdating sa Filipino. Okay? So yun ang pinaka-reason kaya ginagamit natin ang mga pag-shift mula sa Filipino papunta sa Ingles. Kaya mahalaga na naiintindihan, di ba? Yun ang pinaka-main purpose natin ng wika. Dapat ito ay naiintindihan ng ating mga audience. Okay? Punta tayo ngayon sa ating susunod na katanungan. I deserve an explanation. I need an acceptable reason. Yan, ito ay mula naman kay Marco mula sa starting over again. Okay, so mula dyan sa sinabi ni Marco, ano kaya yung kapansin-pansin? Ano yung mapapansin ninyo? Anong ang wikang ginamit? Yan, very good Vincent. Kahit ikaw ay grade 3 pupil. Very good po. Very good ka dyan, Vincent. Okay. So, dyan sa question ni Sir, ano kaya ang wikang ginamit dito? Yan. Meron ako nakikita, ang sagot ay English, sabi ni Aliyah, at saka ni Vincent, ni Edmond, sinabi niya ay English. Okay, very good. Kung mapapansin din ninyo, kahit English ang ginamit dito, naramdam natin yung emosyon. Bakit? Dahil gumamit sila ng letter B. Sige nga, ano ba yung letter B na ito? Mula dyan sa ating screen. Ano yung ginamit dyan sa ating screen na nag-start sa letter B na nagpabigay ng emosyon doon sa character? Explanation, reason, English. Very good. Very good for Shimmer. Ano kaya yung sagot na letter B? Gumamit sila ng ban? Sige. Thank you yung inyong mga sagot. Ano kaya ito? Exclamation point po, very good. So ang exclamation point ay napapabilang sa anong tawag sa Filipino? Ito ay ban? Kaya niyan. Sige, hintayin ko ang inyong mga kasagutan. Ano kaya ito sa Filipino? Kapag halimbawa babalikan natin ang Filipino, ano ang exclamation point at saka mga quotes? Saan ito napapabilang? Very good, Shimmer. Ito po ay bantas. Okay, gumamit sila ng tandang padamdam. Okay, so yung exclamation point para ipakita kung gaano ba ka-intense yung nararamdaman ni Marco dito. Diba? Pag halimbawa, ikaw ang pinakagumawa dito, sabihin mo, I deserve an explanation. Ikaw ay sisigaw kasi mayroong exclamation point, panandang padamdam. At kailangan mo iparamdam yun sa iyong mga audience. Kaya gumagamit ka ng mga bantas. Okay? At yan ang naging kapansin-pansin sa dialogong ito. Okay. Para sa ating panghuling katanungan, mas pipiliin ko ang isang bukas na nandoon ka kaysa sa isang bukas na wala ka. Yan. Gab, mula sa Can't Help Falling in Love. 2017. Okay. So mula dyan sa part na yan, ano naman kayang wika ang ginamit? Ito ba ay English, Filipino, or code switching?
Sige nga, hintayin ko ang inyong mga sagot. Ano kaya ang pinakasagot dito? Ano kayang wika ang pangunahing ginamit? Very good, Pauline. Evaristo, Filipino po. Yan, very good din. Vincent, Tagalog po. Okay, so maaring Filipino ang kasagutan. Very good din. John Kenneth, Tagalog. Aliyah, Filipino. Shimmer, Filipino. Pauline, again, Filipino. At si Katrina, Filipino. Vincent, Filipino. Edmond, Tagalog, Bea, Filipino, at John Kenneth, Filipino. Maraming salamat sa inyong kasagutan dahil tama ang inyong sagot. Ang ginamit dito ay Filipino. Okay? So ginamitan ito ng talagang wika ng masa na kung saan ay naiintindihan ito talaga ng ating mga manonood. Okay? At kung mapapansin ninyo, makikita dito yung kanyang pagnanais na maintindihan siya. Hindi lamang nung kanyang kausap, kundi nung kanyang mga manonood. Kasi pagpapakita ito ng extreme na emotion, intense na emotion mula kay Gab ng Can't Help Falling in Love. Okay, very good sa inyong mga kasagutan. Binabati ko kayo mga mag-aaral para sa inyong mga kasagutan ngayong hapon. Alam ko na marami pa kayong mga aral na matututuhan pa, may kinalaman sa ating mga tatalakayin sa mga susunod pang araw, okay? Pero syempre, bayaan ninyong mag-iwan muna ako ng gawain, okay? So sa mga nakakapagbigay sa amin ng sagot mula pa week 1, week 2 at saka week 3, huwag kayong mag-alala. Sa ating week 4 ay ibabanggit namin yan ni Tutor Angel. Paumanhin no, dahil hindi nakapasok ngayon si Tutor Angel, kaya hindi namin bahagi or naitampok ang mga ilang kasagutan ng nagbahagi sa inyo dito. Okay? Pero maraming salamat sa inyong pakikibahagi sa araw natin ngayon. Kaya, para sa ating huling gawain, yan, inaasahan ko na gagawa rin ng ilan sa inyo dito dahil sa week 4 ng ating pagtatalakay sa susunod na Miyerkules ay itatampok namin ng ilang mahuhusay na sagot mula sa ating mga live viewers ngayong hapon. Okay, para sa ating panuto, subukan mong manood ng isang halimbawang pelikula at dula. Matapos ang panonood, suriin ang paggamit ng wika sa mga ito at ilapat sa isang Venn diagram. Okay? So tingnan nga natin kung paano ba itsura ng Venn diagram. So kailangan niyo daw manood ng isang pelikula. Tapos, after nyo makagawa or makapanood ng pelikula, suriin kung ano yung wikang ginamit mula doon sa inyong pinanood na pelikula. No? Sa pamamagitan ng Venn diagram, ay ilalarawan natin kung ano ang pagkakaiba at pagkakatulad ng ating mga napanood na pelikula. Yan. So maaari ninyong isend yan sa aking account, no, katulad ng aking nabanggit. Ang pangalan ko sa Facebook ay John Irvin Cruz Alejo. So pwede nyo isend yan sa account ni Sir or kundi man kay Binibining Angelica Donke Agudon para sa inyong pagpapasa ng inyong mga nagawang proyekto. Okay? So maraming salamat po sa inyong panonood, mga senior high school, junior high school, sa aking mga mag-aaral, sa mga mag-aaral din mula pa sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Maraming salamat po sa muling pagsama po sa akin. Okay, at sina-shout out natin si Tutor Angel at Tutor Vida dahil alam ko na nanonood sila ngayon. Sana ay gumaling na si Tutor Angel para sa susunod na week ay makasama na natin siya. At muli, maraming salamat po sa inyo pong mga sa inyong pakikisama ngayon sa araw na ito, sa inyong pakikilahok, at sana ay marami po kayong natutuhan, may kinalaman sa dula at sa pelikula, at kung papaano natin magagamit ang mga ito para alamin kung kamusta ba ang sitwasyong pangwika natin sa larangang ito. Okay? Pinabati ko po kayo at syempre umalinsabay lamang kayo dahil meron pa tayong susunod na mga tutor na magbabahagi sa atin ng mga kaalaman. Nandyan pumapasok si Tutor Mina at Tutor Roxy para sa araw na ito sa Filipino sa Piling Larang Academy. Kaya naman, maraming salamat sa inyong panonood at paalam!